Hello guys, in this video, tuturuan kita step by step kung paano ka gagawa ng iyong vlog using Impact Instrument of Unity Network. Okay, welcome back. So, may dalawang ways kung paano mo malalagin yung Impact Instrument mo. Okay, kung Unity Network member ka or part ka ng Unity Network, syempre maglalagin ka sa Unity Network account mo. Okay? Ito sa login members area. Okay, yan yung isa. And other, kung isa ka namang product lang yung binili mo, Impact Instrument lang, yun lang yung pinurchase mo, yung vlogging system, ang gagawin mo, itatype mo tong impactinstrument.com/login. Okay? So, magkakaroon ka naman ng email yan, matatanggap mo naman yung mga login informations mo pagka nagbayad ka. Okay? So sabihin natin dito tayo sa Impact Instrument, no? Mag-login. Okay? Close na natin yung isa. Kasi sa Unity Network, pag Unity Network, vlogging platform, and then the Rocket page or yung website builder. Okay, so ang gagawin mo, login mo yung username and password mo. Okay. At pagka login mo, okay, makikita mo dito yung, syempre kung first time mong makikita ang Impact Instrument, mag-login, panoorin mo to itong welcome video na to. Okay, nagawa yan. Then, meron din naman tayong mga training. Okay, so sa ngayon, ang gagawin mo is to create a new blog site. Okay, create a new blog site. And aside dito sa training na to, meron na rin naman tayong training sa loob. So, gusto ko lang makita mo kung paano, kasi sa loob, iba yung turo. Okay, so iba rin siyempre yung turo ko kung paano mo gagawin na mas mabilis and step by step. Okay, so assuming, okay, ganito gagawin natin, no? Yung site domain, ito yung pinaka subdomain mo. Sabihin natin is Ellison Lokay. Yan. Name mo, mas maganda name mo. Yan yung magiging subdomain mo. Okay, ito yung domain name. Ito pagpipilian mo, pwedeng impactinstrument.com. Ibig sabihin, ellisonlokay.com .impactinstrument.com. ellisonlokay.impactinstrument.com. Okay? Yun yung magiging name ng blog mo. Okay, pwede namang ellisonlokay.blogketeer.com. Pwedeng ellisonlokay.goblognow.com. Okay? Or myawesomestories.com. So ikaw na yan, it's up to you kung anong gusto mong piliin. Okay? So, in this tutorial, gawin natin ellisonlokay.impactinstrument.com. Okay? So, site title, gawin natin ellisonlokay. Ganun na rin. Okay? So, privacy, so, pwede natin i-know. Okay, wala namang problema. Pwede yung i-edit later on. Okay, so, and next gagawin mo is to create site. Oh, sorry, that site already exists. Okay. So, sabihin natin, kasi meron na rin ako, dinilit ko lang. So, sabihin natin ito, may awesome stories. Okay. Okay, after creating our site, ganito yung makikita mo. Okay? Ito yung pinaka-dashboard ng iyong Impact Instrument. Okay? And, kung mapapansin mo, meron na siyang 6 posts and 1 comment and 2 pages. Ibig sabihin, meron siyang instant na post na pagka-create mo pala ng blog mo. Okay? So, tignan natin ang itsura niya. Okay? Makikita mo dito sa my site and then kung alin yung ginawa mo and then visit site. Okay? Tignan natin kung ano yung content na nandun at ano yung pages. Okay, ibig sabihin, meron nang naka-ready. Okay, ito yung by default na theme. Okay, merong contact me and merong about me. Okay, and then meron na rin siya mga posts about welcome to Impact Instrument, how to customize your Impact Instrument blog in 5 minutes or less. Okay, how to make money selling other people's product on your blog, how to map your own domain to Impact Instrument. Okay, yan yung content. Yan yung nandoon. Yun yung by default na post. Okay? So, in this tutorial, gagawin natin siya from scratch. Okay?
magki-create tayo ng from scratch. Ibig sabihin, kikreate tayo ng isang post ng pages. Okay, actually yung pages hindi na, actually mag-i-edit na lang tayo kasi kailangan talaga yon, yung contact me and about me page, kailangan yon. So ang kailangan natin gawin after mo mag-create is pwede ka nang gumawa ng blog post. Okay, sabihin punta ka rito and then add new post. Okay, so sabi ko nga, pwede tayong pumili at from scratch tayo. Okay, so personalize and then premium themes. Okay, sabihin natin ayoko ng ganito itsura. Gusto ko, sabihin natin may iba. Okay, pili natin yung iba. Okay, dito sa theme natin, dito sa impact instrument, meron tayong 86 premium tagging, internet marketing, generation branding, so real estate, and even recommended. So sabihin natin itong recommended para mas magiging madali na lang. Okay? Yung iba naman, pwede mong gawin later on. Okay? So, importante naman sa vlog is makapagsimula ka makapag-vlog agad at mai-promote to, may bigay sa mga mo. Okay? Hindi naman dahil yung maganda, hindi naman to nakakadagdag ng, hindi naman to kumikita. Okay? Pero, don't get me wrong. Pero, syempre, okay pa rin maganda. Pero, importante, makapagsimula ka lang kumita agad and makapagsimula ka na rin makapag-create ng mga vlog content. Okay? So, sabihin natin ano maganda? Ito. Sabihin natin itong best. Okay? Kung sabihin natin ito yung napili mo, pwede mo na siyang i-activate or i-live preview. So, in this tutorial, i-activate na lang natin siya. Kasi, okay naman siya. Okay? So, ngayon, kung activated na siya, ang kailangan mong gawin is, puntahan ulit yung site. Okay? Visit site. Titingnan natin kung ano yung itsura ng ating nagawa. Okay? Yung theme na ating napili. So, ito siya. Okay? Meron siyang banner sa taas. Ito yung content niya. Nandito, ganito magiging itsura ng content. Okay. Itong banner nasa taas. Okay. May edit pa rin naman yan. Okay. Ito yung luma, no? So, ito yung pinaka-vlog content. Ito nasa left. And then, itong mga nasa right. Ito naman yung widgets. Okay. So, in this tutorial, sige, gawin natin ito. Itong napili nating theme. Okay. So, ang kailangan natin gawin, kung napili na natin yan, ang next na kailangan mong gawin is mag-create ng page. Okay? So, syempre, may page na tayo. Kailangan mo na lang puntahan is, punta ka dito sa page and then all pages. Okay? Kung mapapansin mo, meron na contact me and about me. Ang gagawin na lang natin is i-edit siya or lalagyan natin siya ng content. Okay, kita mo ito about me. So, pwede mo siyang i-edit. Okay. Click edit. Okay. Napaka-importante kasi itong about me page. Okay. Dito makikita ng prospect mo kung sino ka. Ano yung goal mo. Okay. Ano ba mga dapat ilagay dito sa about me. Okay, syempre, about yourself. Okay. Paano ka nakarating. Sabihin, ito yung mga sasagutin mo, paano ka nakarating or paano ka na-involve sa industry na to. Okay, kung nasa network marketing ka, affiliate marketing, or any kind of business, okay, paano ka na-involve doon? Okay, sabihin natin nag-i-struggle ka, ginawa mo yung pagbabloging, okay, ano yung mga solutions, okay? Solutions na pwede mong i-provide. Okay? Yan. Kwento mo konti yung sarili mo, kwento mo yung background mo, okay? Ano yung solutions mo, ano yung goal mo sa vlog na to, para sa mga readers mo, etc. Okay? So, it's up. Ikaw na yan. Then, kung gusto mo namang edit yan, para lang din namang, Word. Okay?
kailangan parang word lang din naman yan. Bating gusto mong bold, gusto mong palitan ng kulay, pwede. Okay, gusto mong italic, pwede. Okay, so kung gusto mo lagyan ng ang tawag dito, parang hyperlink, okay, type mo dyan para kumbaga clickable yung font na yan. Okay, so parang word lang naman yan, napakadali na yan, hindi ko na siya ituturo dahil very basic na yan. So after nun, okay, tingnan natin yung mga nandito. Yan. Okay, so pages, and then ang gagawin is isi-save. Okay, update. Okay, ito, update. Click mo lang yung update para tingnan natin ulit yung site natin, then visit site. So pag titingnan natin yung about me, okay, click natin yung about me, makikita natin dito yung nilagay natin. Okay, nasaan na? Nag-update na ba siya? Okay, check natin ulit dito, open view page, pagka-edit, hindi nakikita. Okay, so yun. Okay, so kikita na siya. Okay, so hindi lang siguro kaagad medyo mabagal lang yung internet, kaya ayan siya. Okay, so tignan natin itong contact me. Itong contact me, dito naman yung syempre yung mga contact informations mo. Diyan mo ilalagay yung okay, so turo ko na lang. Punta ulit tayo sa pages. Okay, para ma-edit mo yung contact me, hyper na, then edit, click mo yung edit, then yun, lagay mo dito yung sa baba banda, lagay mo dito yung Facebook profile link mo siguro. Okay, yung Facebook page, cell phone number, etc., or i-email ka nila, etc. Ano pa ba? Yung mga ganun, yung contact informations mo. Okay, yan ang mga nandyan para malaman nila kung totoong tao ka. Okay, kasi iba, diba, alam mo na yan. So pagka ganyan mo na, so click mo lang ulit yung update. Okay, so pagka click ng update, okay, wait lang natin in a while, then you can view page na. So view page, okay, scroll down natin banda baba. So yan, nakikita na siya. Okay, so ngayon meron ka ng page. Okay, meron kang instant page. Ang gagawin naman natin is magki-create tayo ng blog post. Okay, makikita mo dito blog post, all blog post. Pwede mong tignan yung all blog post kasi pwede mong yung nakalagay na doon, pwedeng i-delete mo. Okay, pwede mong i-delete yan para it's up to you, no? Kung gusto mong i-delete. Okay, so move to trash, ganon. Okay, so ang gagawin natin, siyempre wag na lang, mag-add na lang tayo. Okay, pwede it's up to you kung gusto mong i-delete, walang problema. Okay, so ganun yung magdi-delete. So sa ngayon, mag-create tayo ng new blog post. So ano ba yung una mong pwedeng i-post? Okay, sa loob ng community, meron tayong separate tutorial about kung paano ka makakapag-create ng mga blog post, ideas. Okay, pero bibigyan na kita, pwedeng ang i-blog post mo is valuable information, yung mga alam mo makakatulong sa prospects mo. Okay, kung nasa health and wellness niche ka, siyempre ang mga iba-blog post mo is yung mga makakatulong sa kanila. Okay, hindi yung puro pitch yung blog post mo. Dapat
more on value. Okay? Kasi kapag nakita nilang magaganda yung mga content mo, may natutunan sila, maa-attract sila sa'yo, makikilala ka nila, makikilala ka nila, magugustuhan ka nila, at magsisimula silang magkaroon ng tiwala sa'yo. Okay? Yun ang isa sa mga purpose ng vlogging. Kaya bakit tayo nagbibigay ng mga value. So, in this tutorial, sabihin natin, ano ba magandang title? Ang lupit dito sa impact instrument kasi meron tayong instant headline copywriter. Okay, sabihin natin wala ka maisip na idea. Okay, sabihin natin pero gusto mo mag-vlog. So sabihin natin multi-level. Okay? Pag-click mo ng generate yan, okay? Meron siyang mga headline na pwede mong gamitin. Okay? Think you're cut out for doing 30 of the funniest but being the ugly truth about multi-level, how to master multi-level in 6 simple steps. Okay, sabihin natin, diba, in this headline nakakakuha ka na ng idea kung ano yung iba-blog post mo. Okay, isa pa lang yun, isang idea pa lang yan sa kumbaga nagbibigay or nag-generate ng headline itong impact instrument. Okay, sabihin natin 12 reasons you should not invest in multi-level. Okay, so ito naman 10 principles of psychology you can use to improve your multi-level. Okay, so sabihin natin ganon. And then create ka na ng blog post. Okay, idea mo, ano yung pumasok sa isip mo, and then adjust mo na lang yung wordings, etc. Kung may video ka, pwede mong ilagay dito sa blog post mo. Okay? Kung may natutunan kang bago sa binasa mo or sa training na napanood mo, gawa mo na sarili mong blog. Okay? O di kaya naman, meron ding idea na mag-search ka sa Google. Okay? And then makikita mo dun yung mga top blog post. And then, wag mo siyang kopyahin word by word. Okay? Ang pwede mong gawin is i-reword mo or ituro mo in your own way and own understanding. Okay? So, yan. Sabihin natin ideas and own understanding. Understanding on how to create a blog post. Okay? So, isa pa lang yan. Isa pa lang yan nagagawa natin and then you can publish na. So, may nakalimutan ako, no? Gusto ko lang ding ipakita sa inyo. Ito sa pinakababa. Ito, yung set featured image. Pwede kang maglagay ng image dito para ito yung makikita kung gusto mo siyang i-post sa Facebook, sa Twitter. Yes, parang sa Twitter pwede rin. Ayan, sabihin natin sa Facebook na lang kasi Facebook lang ginagamit ko. Sabihin natin kahit anong image na lang dito kung ano meron ako dito. Sabihin natin ito, no? Ayan. So, pag okay na, i-click mo na itong set featured image. Okay, makikita mo lalabas siya dyan and then pwede mo na ulit i-save or i-update. So, pwede mo na siyang i-view post. Okay. So, yan yung pinaka-blog post mo. Okay, yan. Okay, so next na kailangan natin gawin is punta tayo dito sa settings and then permalinks. Okay, napaka-importante pa pala nito kasi itong permalinks, aside kaysa ito yung nakikita 2016, 12, 19 yung petsa, tapos ito yung pinaka blog title. Okay, ang gagawin natin, okay, kaysa day and name, yung post name na lang. Okay, post name. And then save changes. So, para itong blog post na to, okay, ito, home tayo muna. Then, pag kinig natin itong blog post na yan, okay, ito yung pinaka-featured image. Ito, mga tao dyan is featured image. Pag kinilik nila to, yan, kita mo, ito na lang, yung title ng blog post mo.
Okay? So, ang next na gagawin natin, ang next na ituturo ko sa inyo ngayon, is yung menu. Okay? Kikreate tayo ng menu. So, dito tayo sa dashboard, and then, wait, nahanap natin yung menu. So, personalize, dito sa personalize, and then menus. Okay, so ito yung menu mo na nandito ngayon. Okay, nakikita natin. Makikita mo ito. Site. Okay. Pakita ko sa iyo kung saan yung menu. Ito yan. Ito yung menu. Yung home, yung contact. Okay. So, pwede natin dagdagan yan. So, pwedeng kung may pages na gusto mong idagdag, pwede. Kung gusto mong yung post, pwede. Okay? Pero ang gusto kong ipakita sa iyo dito is yung custom link. Ibig sabihin, pag naglagay tayo dito ng isang menu, sabihin natin a link papunta sa affiliate link mo or do sa offer mo, etc. or sa capture page mo, pwede. Okay, sabihin natin sa google.com. Okay, sabihin natin yung google.com na to is yung capture page natin or di kaya yung pinaka-offer natin. Sabihin natin start here or ano ba yung link text na sabihin start here or di kaya may secret, yan ang mga something nagbibigay ng curious para tingnan nila at pag click nila mapupunta sila sa yung capture page. Okay, so gawin natin add menu. So mapupunta sa dyan. Okay, then, pwede mong i-drag sa mo gustong papuntahin. So, pwede dito. Okay. Nakikita mo to, itong box na to. Yan. Yan siya. Pag dito mo siya nilagay, ibig sabihin yan, sub-menu siya ng home. Okay. So, syempre, gagawin natin. Ganyan. Okay. So, pakita ko na rin yung sub-menu para hindi mahirap, para hindi na tayo tumagal pa. Itong contact me, pwede natin siguro ilagay dito. Yan. Yan, sa about. Kumbaga sub siya, sub menu. So, ang gagawin mo pag isi-save mo lang siya. Okay? So, pagka-save mo, gagawin mo is i-refresh mo to, F5 or refresh ng website mo. Okay? So, refresh ulit. Okay, makikita mo dito, ayan ang start here. Okay, start here, and then, ganon. Kita mo nasa baba. Ibig sabihin nun, pwedeng i-click nyo to, submenu tong contact me. Okay? So, yan yun. So, yan yung paano mag-create ng menu. And next na gusto kong ituro sa'yo, na napaka-importante din, is yung widget. Okay? So, personalize din, and widgets. So, itong widgets, ito yan. Ito yan, nasa gilid na to. Okay. So, sa widget, okay, widget or sidebar, parehas lang po yan. Okay. Ang mga nakikita mo sa widget, okay, puntahan natin yung aking isang website, no, para makita mo kung ano yung mga laman ng mga widgets. Okay. Okay, ito yung aking blog. Okay. Nakita mo dito, ito yung menu na ginawa natin kanina. Ito yung mga blog post or content ng blog ko. And itong nasa kanan, ito yung mga sidebar widget kung tawagin. Ang mga content niya na mga nandyan is mga banners. Okay, something like this. Ibig sabihin, pag nag-click sila dyan, pwede sila mapunta kung saan man sila gustong papuntahin. Pwede rin dyan yung Facebook page plugin. Okay. Meron tayong separate tutorial about dyan. Or you can message me. Ituturo ko sa'yo. Ibibigay sa'yo yung link kung paano. Okay, ito. Facebook page plugin. Ibig sabihin, itong page, pwede rin makita yung mga popular posts. Okay. Banners ulit. Okay. Yung opt-in form and banners, etc. It's up to you kung ilan ang gusto mong ilagay dyan. Ano ang gusto mong ilagay dyan. Okay? So, sa ngayon, ang gagawin natin, okay, ang nandito sa iyo is itong search, archive, category, and meta. So, gusto kong alisin yan. Okay, itong archive. Delete natin to. Itong categories.
Pero ikaw, kung gusto mong category, walang problema. Delete na, and then itong meta. Delete natin. Okay? So, makikita mo dito sa sidebar mo, ito na lang search. Okay? Kaya, i-refresh natin. Kita mo? Search bar na lang siya. Okay? Itong nasa taas na to, ito nakikita natin na to, itong kanina pang mahaba, ito siya, itong header ad. Okay? Itong header ad, okay, pwede mo siyang i-drag, kagaya nito, itong widgets na to, gusto ko siyang ilagay dito. Okay? Dito siya, or dito. Okay, itong search bar, alisin ko na yan. Itong recent post, ayoko din dun yan. O di kaya pwede, no? Yung recent post, ilagay natin dito, recent post and recent comments. Ibig sabihin, itong header bar, header ad, wala na siya. Okay? So, dito sa widget, wala ka na kailangang i-save. So, re-refresh mo na lang yan pagka-drag mo. Automatic na yan. Okay? Kita mo? Ito na yung ating site. Ito na yung menu. Ito na yung blog content natin. Nandito na yung widgets natin. Okay? Itong banner, okay, sabihin natin, pwede mong palitan kasi yan. Okay, ito yung code niyan. Okay? Image source, sabihin, pwede mong palitan. Pwede mong palitan ng image kung gusto mong ibang banner. Okay? As I said kanina, meron tayong tutorial about dyan. Okay, so, sa ngayon, ilagay muna natin siya dyan. Okay? So, pwede rin naman siyang alisin. Okay, pwede rin siyang alisin. Ang next na gusto kong ipakita sa iyo, isa pa sa mga napaka-powerful ng impact instrument na blog, itong Thrive Leads. Okay? Isa siyang lead generation platform. Okay, makakapag-generate ka. Ang gagawin mo lang, punta kami yung Thrive Leads and then activate your license. Alam mo ba itong Thrive Leads, kakalaga to ng $50 per month. Okay? Kano yun? Less than 2.5 or 2.5 pesos per month. At dito sa impact instrument, libre mo lang siya. Okay? So, ang gagawin mo lang is activate license. And then, yan. Go to dashboard. And then, i-click mo itong Thrive Leads dashboard. Okay? Then, add new. Click mo itong add new. And then, sabihin natin lead group name, sabihin natin your name na lang, no? Ellison. Lead group. Okay? And then, next na kailangan mong gawin pagka-create mo nun is add new type of opt-in form. Okay? So, mag-create tayo ng opt-in form do sa blog mo. Ibig sabihin kasi pagka may nagpapunta ka ng mga traffic sa yung website, may mga nagbibisita sa iyo, kailangan makuha mo rin yung mga contact informations nila. Okay? Para sooner or later, mapadala mo pa sila ng mga follow-up messages, mapag-build ka pa ng trust, etc. Mapadala mo pa yung mga next blog post mo or kung ano man ang gusto mong i-email sa kanila. Okay? So, kaya napaka-importante itong opt-in form sa iyong blog. So, in this tutorial, ituturo ko sa itong widget. Okay? Ito yung pinaka-importante. Pero yung iba naman, madali na naman gawin yon pag natutunan mo na. And meron na rin naman tayong mga step-by-step tutorial pa rin about yan. Okay? So, para hindi na rin masyadong humaba, ganun na lang ang gagawin natin. Okay? So, next step daw is add form. So, wait lang natin. Then, create form. So, form name, sabi natin widgets. Okay, widget lang. Kasi widget yun eh. Okay, ang next na kailangan mong gawin, okay, is edit design, kulong, okay, or i-click to, syempre, yung edit design. Mag-edit tayo ng design. Pipili tayo ng ipapalit dito, okay, na opt-in form. Okay, so, mag-choose ka na lang dyan kung anong gusto mong opt-in form. Okay? Napaka-daming magaganda dyan na pwede mong pagpilian. So, may opt-in templates, may save templates, and then may Thrive
template cloud. Okay, so dito tayo sa opt-in templates. Sabihin natin for this tutorial, ito na lang, no? Itong yellow para something very catchy and then kitang-kita ng mga magbabasa ng mga blog content mo. Then, pagka-choose mo yan, choose template. Kapag ka-choose mo yan, pwede mo siyang i-edit. Mapapalitan mo, okay, sabihin natin, ayan, no, subscribe to our newsletter. Sabihin mo, pwede ka rin maglagay ng ibang informations. Bakit nila kailangan mag-opt-in, okay? Kung gusto mo palitan yung image, pwede rin, okay? Lahat yan very customizable, okay? And ano pa? So, yan, pwede mo palitan. So, up to you kung ano lang, okay? Kung anong gusto mong pwedeng ilagay. Pwede, kumbaga napakaano pa rin. Okay, close lang natin to. Pwede mong i-center yan para makita siya. Gusto mo bold, gusto mong lakihan or kulay, pwede rin, no? Highlight color. Okay. So, yan. Diba? Then, ang gagawin mo na lang, okay, pagka ganito, pwedeng, ang gagawin mo dito para i-connect mo yung autoresponder mo, okay, connect with service. Okay? So, may other tutorials pa rin tayo dyan, pero hindi ko na to gagawin sa ngayon. Okay? So, save changes. Para lang makita mo kung ano yung magiging itsura. Pagka okay na, okay, balikan mo dito sa preview muna natin kung anong itsura niya, no? So, yan ang okay itsura niya. So, sabihin, pag okay na, balik ka dito sa Thrive Leads, okay? Dito sa dashboard mo, click mo itong Thrive Leads. So, close muna natin itong iba. Okay, dahil okay naman na yan. So, wait lang natin to. Okay, pagka-click mo lang Thrive Leads, makikita mo dito, set targeting options here. Click natin yan. Okay. And then, okay, nakalimutan natin yan. I-click mo lang tong select all and save and close. So, balikan mo to, itong Ellison lead group, itong widget, nakikita mo itong widget. Kailangan mo itong i-on. Okay? Yes and yes. Okay? Para i-display on desktop and display on mobile. Okay? Then, pagka-save niyan, pagka okay na, click mo, kita mo yung visit site natin, ang gagawin natin yan. Tingnan natin kung nandoon na siya. Okay, so makikita natin, hindi natin siya nakita, no? So, wala siya dito. Ang kailangan po pala natin gawin is punta tayo sa personalize and then widgets. Okay, hindi natin siya ilagay sa widget box natin. Okay, dito, hindi siya nakikita. So, kailangan mong gawin is scroll down mo to, scroll down, and then itong Thrive Leads widget. Pwedeng i-click or pwedeng i-drag. Okay, so click and then add to sidebar widget. Okay, so makikita mo dyan. Yan siya. Okay, pwede natin siya ilagay dito sa pinakataas. And then choose lead group. Okay, so yan. Then save. So, makikita natin, pagka ni-refresh natin yan, ayan na siya. Kita mo? Nandyan na siya. Nandyan na yung ating opt-in form. Okay? So, dito sa tutorial na to, review lang natin, no? Naka-create tayo ng subdomain. Pumili tayo ng theme. Nag-create tayo ng page, which is, hindi na pala tayo nag-create ng page dahil meron ng default page. Okay? Itong about me and itong contact me. Okay? Pero yung pages na yan, pwede ka rin naman maglagay pa. Dagdagan mo kung gusto mo. And then, tinuro ko rin kung paano ka makapag-create ng post. Paano mo makakapag-lagay ng featured image. Okay? And then, kung paano ka makakuha ng idea sa mga blog post mo. Kung paano ka makapag-generate ng headline. Okay?
We also teach you kung paano ka makapag-create ng menu. Itong start here, para kapag may na-click dyan, mapupunta kung saan mo gustong papuntahin. And then, I also teach you kung paano ka makagawa ng of-inform dito sa widget area na to, or yung sidebar ng iyong blog. Okay? So, all in all, I hope may natutunan ka step by step dito sa step-by-step tutorial kung paano ka makakagawa ng iyong blog using Impact Instrument. Kung mapapansin mo, hindi mo na kailangang mag-create ng hosting, hindi mo na kailangan maging technical, at hindi mo na kailangan bumili pa ng mga domain name. Okay, yung domain name optional naman nyo kung gusto mo siya. Okay? Pero all in all, wala ka na kailangan pang aralin. Okay? Kasi yung pag-create ng website, yung technical part nun, medyo nakakahilo pa yon. Okay? Kung lalo na kung baguhan ka at kung hindi ka techie. Okay? So, pero dito, sinolusyonan yan ng Impact Instrument. Okay? So, you can create your blog instantly. Okay? Kahit ilang minuto lang yan na nakapag-create ka na. Okay? So, I hope may natutunan ka, and wishing you more success and more results. Okay? Ellison Loke Pulet, wishing you God bless and good health. Bye-bye.